sinasabing lahat. Ang bait mo, Carlos. Pinubukang ayusin ni RJ ang gulo na nangyari sa ginawa nitong si Moira. Subalit nang kausapin na nga niya itong si Doc Carlos ay talagang wala ng pag-asa na magbati pa silang muli dahil sagad sa buto ang galit niya dito kay RJ dahil bago pa man ito magsalita at maghingi ng pamanhin ay sinuntok na siya kaagad nito. Kaya minabuti na lang ni RJ na umalis na lang dahil wala na siyang magagawa sa galit ni Carlos. Samantalang sa galit naman ni RJ ay pinuntahan niya agad ang kanyang asawang si Moira na siyang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang lahat. Ito nga sinabi niya sa kanyang asawa na ano ba daw talaga ang gusto niyang mangyari. Hindi pa daw sapat ang aksidente na kanyang ginawa at kailan ba daw siya titigil. At ayaw ba daw niya na patahimikin ang mga mundo nitong si Lynette at maging siya? Nga sinabi ni Moira na wala naman daw halaga ang kanyang buhay at miserable na ngayong iiwanan na nga siya nito ni RJ. Kaya nararapat lang na idamay niya ang lahat sa pagdurusa na kanyang naranasan at hindi siya papayag na magsasaya sila habang siya nga ay nalulungkot. Nga itong si Moira ay walang ibang sinisisi sa lahat ng nangyayari sa kanya ay ito nga ang si Lynette dahil kung hindi daw pumasok si Lynette sa kanilang buhay ay hindi daw sana maging masaya ang kanyang pamilya at buo pa ngayon. Nang dahil daw kay Lynette ang lahat-lahat ng kanyang mga dinanas. Subalit sinabi ni RJ na hindi kagagawa ni Lynette ang nangyari sa kanya kundi kagagawa niya mismo dahil sa kanyang mga pinag-uugaling hindi maganda. Dahil hindi magpapatalo itong si Moira talagang sinagot pa niya ang kanyang asawa at sinabihang isa rin sa dahilan ay itong kanyang asawa dahil umano wala itong kwentang asawa at walang kwentang doktor. At siya daw ang bomba na sumasabog at nagiging dahilan kung bakit nawasak ang kanyang pamilya. Kaya naman itong si Doc RJ ay hindi nga napigilan, nasaktan na nga itong si Moira at kanyang nasampal. Sa lahat ng kanilang pag-aaway, wala nga ang ibang higit na mas apektado kundi itong kanilang anak-anakan na si Zoe. Kaya naman itong si Zoe hindi nga nakapagpigil. Inawat na nga niya ang kanyang daddy. Baka kung ano pa ang magawa ni RJ dito kay Moira dahil talagang sumisiklab na ang galit nito sa kanya dahil sumusobra na nga itong kanyang asawa. Samantala, nabalitaan nga ni Giselle ang ginawa ni Moira sa event ni Carlos at ni Lynette. Dito nga niya sinabi na wala na ba daw talaga siyang kahihiyan at hindi na ba daw talaga siya nag-iisip sa kanyang sarili. Gustong-gusto ba daw niya na buong mundo ay magagalit na sa kanya? Ito na may sinabi ni Lynette na talagang itong si Moira ay dispirada na tela na babaliw na nga sa kanyang sitwasyon ngayon dahil hindi na siya mapalagay sapagkat hindi siya papayag na maging masaya nga ang lagay ng kanyang kaaway. Samantalang siya ay nalulungkot dahil iiwan na ng kanyang asawa. Samantala nag-uusap nga itong si Chong Susan, ito nga si Michael Denise at ito nga si Josa. Dito nga pinag-usapan nila kung napakagaling naman daw talaga ng timing nitong si Moira kung bakit saktong-sakto talaga sa event ng bonding at andoon talaga siya nung time na maghalikan nga itong si Lynette at si RJ. Itlingid sa kanilang kaalaman ay walang ibang kumukuha ng picture na yun kundi ito nga si Doc Carlos dahil wala namang ibang taong nandoon at walang ibang nakakalam ng venue ng pinagbandingan nitong si Annalyn at ito nga si RJ kasama si Lynette. Tagal nang magkakontsaba nga itong mga bruhang si Doc Carlos at ito nga si Moira dahil pareho sila ng mga side. Parehong hindi gusto ang kinalagyan nila ngayon at ipit sa sitwasyon. Kaya naman itong si Doc Carlos gagawa ng paraan para maalis nga sa landas dahil alam niyang aaligid-aligid na naman itong si Doc RJ kay Lynette dahil nga wala na sila ni Moira. Kaya ayaw niya na lumapit ito kaya gumawa siya ng paraan at tuluyang lumayo nga itong si RJ kay Lynette. Nahulog sila sa patibong ni Carlos at nadala sila sa acting ni Moira. Kung inyong napapansin, agad na inabot ni Moira ang susi dito kay Doc Carlos doon sa naturang venue ng engagement dahil alam na nila ang mga posibleng magaganap dahil dati na nila itong pinagplanuhan. Walang ibang pinakamatalino sa lahat kundi dito nga si Giselle dahil ang galing niyang magbasa ng mga personalidad ng tao. Kilalang kilala niya at naamoy niya na ito nga si Doc Carlos ay hindi lang mabait kundi may dalawang side nga ito.
may tinatagong kulo sa loob. Kasabot ito ni Moira sa lahat ng mga kalokohan niya. Guys, pakabangan ang lalong umiinit at tagpo na abot kamay ang pangarap. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye!